Salita na po ang Zaldico na siya ay handang tumistigo doon sa third impeachment complaint kung saan nakadetalye rin yung pagtanggap ng Marcos Jr. ng 25 billion. Yan po ang kanyang tongpats na nanggaling sa kanyang 100 billion insertion sa 2025 budget. Ang gamit lang pala nung dalawa nun, para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, parang ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Wala ko tayong mahabang pag-usapan ngayon mga reaksyon ng PPJ. Ito lang po ang hindi pagtanggap sa magiging witness nga ito si Kong Zaldico sa impeachment laban kay Marcos Jr. Hindi na ho yan kasi mga kaptita, dismayado talaga itong si Senator Kong Dante Marcoleta dyan sa naging Blue Ribbon Committee noong nakaraang araw dahil mga kaptita, bakit nga nagdala ng dalawang witness itong si Pinky Lacson kung alam niya naman lahat ng sasagutin kasi bawat tanong ho ni Kong Dante Marcoleta mga kaptita sumasagot ho, etong si Pinky, hindi ko yung dalawang witness ng binitbit, hindi yung witness niyang tinanim. Bakit ho ba, mga kabit, tanong lang ito kay Pinky, takot ho ba sa magkamali etong dalawang si May at Joy? Malaking katanungan yan, kaya dito mga kabit, sumabong ho ang tumbong kung Dante Marcoleta dahil dismayado siya dito sa Blue Ribbon Chair. Kaya mga update kung bago lang huwag sa ating channel. Sana like, share, and subscribe na ako. Malaking tulong na ho yan. Like na ho tayo. Ang kinggan na ho natin itong si Dante Marcoleta at si Ispok Sari Roque patungkol kay Marcos Jr. at kay Pinky Lacson. Like na ho tayo. Yung sakit niyang sinasabi, ayan po ay posibleng epekto ng cocaine use, extended cocaine use. Kaya nga pinagbabawal yung cocaine na yan dahil nakakasira sa katawan. Ito mga kapatid, itong sinasabi dito ni Ispok Sari Roque, yan po yung sakit, di ba, na admit itong si Bobong Marcos Jr. ng isang gabi sa ospital at sinabi sa bituka. Ibig sabihin yan mga kapatid na overuse nga ho yan sa Coca-Cola. Kaya yan, inadmit, alam nyo naman ho yung sinabi ni Auntie Claire Reng. Sinabi ni Auntie Claire mga kapatid, sobra daw sa trabaho at puyat ang Pangulo. Paanong hindi mapupuyat Auntie Claire? Sumusobra sa kakagamit ng paborito nyong white powder. Di ba? Bakit naman kasi nagbibisyo pa ng ganyan at nagpupumilit magpresidente? Buti sana kung siya isang pribadong individual, no? Wala tayong pakialam kahit ano pang gawin niya, kahit ano pang lamunin niya mga pinagbabawal na gamot. Pero habang siya ay presidente, nakasalalay sa kanya ang buhay ng mahigit 100 billion ng mga Pilipino, no, na naghahanap ng solusyon. Doon sa problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Kanina po may nakausap akong OFW dito, no. Kanina nga pala po, kamusta kay Jong at saka kay Ann. Dalawa po sila nakita ko sa embassy, no, kumukuha ng passport, mga nagtatrabaho sa Croatia, no. At ang sabi nga nila, umuwi daw tong si Ann, naku, na-shock siya sa taas ang presyo ng bilihin. Kung ikukumpira mo dito sa Europa, no? Well, siyempre po, yan nga po ang hinahanap natin. Isang presidente na sa tamang pag-iisip ng magkaroon ng solusyon sa walang tigil ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At ayan po, narinig niyo po ha, ang ating presidenteng magaling, ayaw daw umabot ng 60 ang dolyares kada piso. Paano namang hindi aabot ng 60 dyan? Ikay nagbabangag-bangag, imbis na gumagawa ng paraan para maibalik ang kumpiyansa sa piso. Ulitin ko po ha, kahit ganong karami ang remittance ng mga Pilipino at yan naman po nagpapalutang pa sa ating inang bayang Pilipinas, yung mga remittances ng OFW, kapag nawalan ng kumpiyansa ang buong daigdig sa kakayahan ng gobyerno na mamuno sa ating bayan, talagang mawawalan ng bisa o mawawalan ng halaga ang ating piso. At ayan po, 60 na nga po. Kahit ayaw ni Marcos umabot ng 60, baka maging 70 pa yan. Dahil nga, kung ikaw na may babangag-bangag, paano mo naman mahahanap ng solusyon ng mga problema ng bayan, no? Tignan nyo nga, sa kanyang kasipsipan sa Amerika, ano nangyari? Binigyan ba tayo ng special treatment sa taripa? Hindi. Di ba? Nasa halos 20% pa rin ng taripa natin
galing sa Amerika. Yan ba ang taripa ng kaibigan? Samantalang yung mga bansa na dating kaaway ng Amerika, Vietnam, wala namang ganyan 20% taripa. Bakit ganun? Bakit parang mas mabait pa ang Amerika doon sa mga naging kaaway niya kaysa doon sa mga sunod-sunuran sa kanya? Kaya nga ako, ang sinasabi ko, huy, Tariela, Ontivirus, kayo mga Amerikano, ano bang nahihita natin sa Amerika? Di ba wala? Pinapatawan pa rin tayo na napakataas na taripa at wala namang binibigay na tulong dahil tayo nga kasi imbis na nagpapa-importante, kahit imbis na nagpapakipot sa larangan ng diplomasya, wala, hubad ka agad. Sinasabi, gahasain niyo ako. Parang ganyan ang ginagawa natin sa bansang Pilipinas. Samantalang dapat tayo nagpapasuyo dahil tayo lang ang bansa na dahil sa ating lokasyon, sa ating geography, abay tayo talaga ang gateway to Asia. Dahil bago makarating ng China, dadaan sa Pilipinas. Hindi natin yan napagbibigyan ng halaga dahil tayo nga sunod-sunuran sa mga Amerikano at patuloy na inaaraway ang China. Kaya tignan ninyo, halos walang mga turistang Chino nagpupunta rito. Nagbigay nga tayo ng visa free sa mga Chino, aawayin namin ni Tariela kanilang presidente, natural, mabubuisit yung buong bansa nila. Dahil alam niyo po, sa ibang bansa, gaya ng China, hindi po bangag ang kanilang presidente. Kaya respetado at mahal na mahal yung presidente na nagbibigay ng patuloy na pag-unlad sa bansang China. Mantakan nyo, siguro 10 years ago, napakahirap ng China. Hindi gaya ng Pilipinas. 20 years ago, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas ang mga Chino at sa kanilang kahirapan. Ngayon po, tayong linalait dahil sila lumilipad ang kanilang mga tren galing Shanghai International Airport papuntang Shanghai. Tayo, ganun-ganun pa, tsug pa yung ating mga tren. No? Ano ba yan? Kawawa nga tayo. No? Talagang wala. Dali lang po ha, meron tumatawag pero ako'y titignan ko lang po kung sino po ito. No? Anyway, tatawag po ako dun sa mga tumatawag dahil ako'y nasa live ngayon, no? Pero tatawag po ako right after. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon, yung pangatlong impeachment complaint na hindi nga po tinanggap. Well, ang pangatlo pala, yan pala yung mga sinampa ng ating mga kaalyado, no? At sigurado ko nang basihan nga yung pagiging addict ni Junior, unang-una, yung kanyang paggamit ng PhilHealth Fund, yung talagang unprogrammed funds, lahat ng mga kasalanan niya, dididetalye. Pero hindi tinanggap. Aba, ang nasyak ako sa dahilan. Ang dahilan daw ay wala daw physically sa Kamara de Representante ang Secretary General na si Cheloy Garapil. Si Cheloy Garapil po, dating PCO. Tapos yan po ay tinalaga na chairman ng MECO, yung de facto embassy natin sa Taiwan. Abay, nasa Taiwan pa raw. So ang tanong ko, anong ginagawa mo dyan sa MECO? Tapos ka na Bumalik ka na sa Kamara de Representante, hindi po pwede na ika-isang empleyado ng executive sa MECO at the same time ng Kamara de Representante. Siguro i-argue niya na ang MECO ay pribado. Pero maski na, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi ka po pwede magkaroon ng isang pribadong employment na full-time kasi ang iyong kontrata ay maging full-time sa gobyerno. So unang-una, bakit ka nasa Taiwan pa? Dapat ikaw ay full-time na nasa Kongreso. Pakisagot po, Secretary General Cheloy Garapil. Wala naman po kaming away ni Cheloy Garapil pero sasabihin nga niya na mayroong technicality no na ang MECO ay pribado no pero ang punto po bakit siya nagpumayag na maging House Secretary General at the same time hindi pa naman pala siya tapos at tuluyan nagbibitiw sa MECO. Mali po 'yon no kinakailangan pumili ka lang ng isa. Pero ang punto po hindi po ibig sabihin na palibasa walang SecGen, hindi nagagalaw ang Kamara de Representante. Ang pag-receive naman ng impeachment, ministerial, tatatakan lang yan. Dahil ang trabaho ng SecGen, matapos ma-receive yan, yan po ay ire-repair sa House Speaker. O, di ba kaya ito kung impeachment complaint na nilaban ng mga kabayan, mga data. Saka nang alam niyo na sila kung may defensor, sila Attorney Respicio, bakit dininay? Yan yung malaking katanungan. Pero yun na unang complaint laban kay Marcos Jr., aprobado. Diba halatado yung mga hinayupak. Tapos sinabi pa nito si Charis na House of the Representatives, mga kapatid. Sinabi ko niya, hindi niya raw mapipigilan ang impeachment laban sa kanyang amang bangag. Sino yung pinagluloko nila? Yung sarili nila, yung lolang nila. Lelang nila. Hindi ko pala lolang, lelang. Diba? Ginagago po na tayo ng mga hinayupak na to. Pinapaikot-ikot ho yung ulo ng taong bayan pero sila naman ho talaga yung mga
sira ang ulo. At ang House Speaker naman ang magre-refer niyan sa order of business ng Kamara para yan po ay matalakay at ma-assign sa tamang committee at yun po ang Committee on Justice. Kaya nga po marami sa atin na nagsasabi na ang tinanggap lang nila ay yung moro-moro na impeachment na final ng dating abogado ni Liza Araneta Marcos. At ngayong itong mga naghahain ng oposisyon ay ng impeachment ay galing talaga sa hanay na oposisyon na talagang may mga ebidensya, ayaw nilang tanggapin. Dahil kapag tinanggap yan, baka nga magresulta sa impeachment ni Marcos Jr. na ayaw nilang mangyari dahil ang gusto nga nila Marcos forever. No? Pero yan po ay paglabag sa saligang batas. Wala pong karapatan na hindian ang pagtanggap ng kahit kaninong impeachment complaint. At sa tingin ko po, may pananagutan itong si Cheloy Garafil dahil sa ginawa niya. At kung ito ang gagawin ng dahilan para hindi ito ma-refer kasabay nung naunang impeachment complaint, dahil kapag yan po ay hindi sabay ma-refer, yung second and third magiging barred complaints po yan. Pero kapag sabay-sabay silang na-refer, yan naman po ay matatanggap at hindi po yan magiging barred. Dahil doon po sa Francisco na tayo po tumayong abogado para sa petitioner, ang sabi ng korte talaga, yung reckoning kung kailan na-initiate ang impeachment complaint ay doon sa pag-file at pagre-refer sa tamang committee at yun nga po yung Committee on Justice. Well, in any case, ano pa po ang importansya niyang hindi nila pagtanggap sa impeachment complaint ng pangatlo na honest to goodness sa talagang nagdedetalye sa kasalanan ni Marcos Jr.? Well, nagsalita na po ang Zaldico na siya ay handang tumistigo doon sa third impeachment complaint kung saan nakadetalye rin yung pagtanggap ng Marcos Jr. ng 25 billion. Yan po ang kanyang tongpats na nanggaling sa kanyang 100 billion insertion sa 2025 budget. O di ba? Alam niyo po, binira na ako ng mga kapwa DDS kuno. Pero duda po ako kung talaga totoong DDS yung mga yon. Dahil ang sabi nila, hindi daw dapat pinupuri si Zaldico. Hindi ko po pinupuri si Zaldico. Lahat po ng mga nagsisiwalat ng mga katarantaduhan kung sila'y kasabwat ay kapwa kriminal. Ang katotohanan lang po, kung nais natin talaga mapanagot ang pinakamalaking mga kriminal, talagang tanggapin natin na yung mga krimen gaya ng korupsyon ay hindi po nangyayari na nakikita ng lahat. Talagang sabwatan po yan at itinatago. At kung kinakailangan na kunin ang testimonya ng isang nagkasala rin para mapatunayan na yung mga tunay na mas malalaking pananagutan ay dapat maparusahan, tatanggapin mo natin yan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na state witnesses o di naman kaya mga testigo na binibigyan proteksyon sa Witness Protection Program at ang kaparehong benepisyo na binibigay kapag ikaw ay nadeklarang state witness at ikaw ay nakapasok sa witness protection ay yung tinatawag na testimonial immunity na hindi ka po pwedeng maparusahan sa kahit anong impormasyon na sasabihin mo. Dahil importante nga yung mga testimonya mo para mapatunayan ang nagkakasala. So ako po hindi ko sinasabing malinis si Zaldico. I'm sorry, Zaldico, kung nanonood ka. Talagang meron kang pananagutan. Pero kung kinakailangan ang iyong testimonya para mapanagot ang mas malaking pananagutan, gaya ni Marcos Jr. at ni Romualdez, bakit hindi natin siya bibigyan ng testimonial immunity? Nandoon na ako, nagkasala si Zaldico. Pag-usapan na natin kung anong mangyayari doon sa mga kayamanang nakuha niya. Pero ang importante, mapanagot yung mas malalaking isda gaya ni Marcos Jr. at ni Tambaluslos at kung kinakailangan ang testimonya ni Zaldico, so be it. Kaya nga alam po, nung ako po'y kongresista noong 17th Congress, sinubukan ko pong isulong nga itong Whistleblower Act. Kasi alam natin na kapag hindi binigyan ng proteksyon ng mga whistleblower, hindi mapaparusahan yung mga malalaking isda. Nabigo po ako, hindi ko yan naisabatas. Pero ngayon, pwede naman po sa ating rules of court, yung pagiging state witness, at saka doon sa batas na bumuo ng Witness Protection Program, narariyan na rin po yung karapatan ng isang whistleblower na magkaroon ng testimonial immunity. So kaya nga po, importante na tanggapin yung impeachment complaint na yan, dahil kapag hindi po tinanggap yan, wala po kapangyarihan ang DOJ sa ngayon na magbigay ng testimonial immunity. Pwede po magbigay ng testimonial immunity kung itong si Zaldico nga po ay magte-testify sa isang impeachment trial. Kaya lang, malinaw, dahil nga ayaw nila tanggapin man lang, paano tayo makakarating sa trial?
pati nga pagtanggap, ayaw nilang gawin, ay hindi po pwede magsimula kung hindi naman tatanggapin. Talaga naman pong desperado sila na makaiwas sa pananagutan ang ating bangag na presidente. Well, pag-usapan na rin po natin na talagang sunod-sunod ang sinasabi nila, si Zaldico, papa-extradite namin, ay nako, may passport palang Portugal yan, ay nako, alam nyo po, ngayong sinasabi ninyo na merong iba ng passport si Zaldico at Portugal daw, at yung Portugal wala naman tayong extradition treaty, suntok sa buwan po yung sinasabi nyo mapapabalik nyo si Zaldico. Dahil mapapabalik nyo lang yan kung merong ang extradition treaty. Siyempre, susubukan ninyo yan out of diplomatic committee. Ang problema po sa out of diplomatic committee, ang Portugal naman po ay nasa Europa. At sasabihin lang ni Zaldico na ang kulungan sa Pilipinas are torturous ang condition, mapipigilan na po ang kanyang pagpapabalik sa Pilipinas, assuming na voluntaryo makikipagtulungan ng Portugal kasi wala namang obligasyon ang Portugal na extradite si Zaldico kung walang extradition treaty. Yung tinasabi nilang red alert notice ng Interpol, lilinawin ko po sa Europa, walang kahit sinong European country ang tatanggap ng red alert notice para mag-extradite isang tao. Kinakailangan pa rin po order ng hukuman. Wala po kahit sinong bansa. Siguro ang exception lang dyan, Czech Republic. Pero tinignan ko na po isa-isa, hindi talaga sila nagpapadala ng kahit sino on the basis of red alert notice kung walang order ang hukuman nilang lokal. At hindi naman po magkakaroon ng order ng hukumang lokal kung wala naman pong extradition na nakapending at hindi naman po pwede mag-extradition na wala naman pong extradition treaty. Susubukan nila yung Convention on Corruption, hindi po sapat yan. Dahil yung Convention on Corruption po, tulungan pagdating sa pagkalap ng ebidensya. Hindi po sinasabi na tulungan pagdating doon sa pag-surrender ng pagkatao. At I doubt naman po kung ang mga Portuguese ay mangingidnap just to please the Marcoses. Alam nyo, ang sasabihin lang ni Zaldico yan, well, unang-una, torture ang mangyayari sa kanya kapag siya ay napabalik sa Pilipinas dahil yung kondisyon naman talaga ng ating lokal na hukuman ay torturous, overcrowded, mabaho, talagang yan po ay dinidescribe na nung redress, ng Human Rights Watch, talagang torturous ang ating mga kulungan. And that alone will prevent yung pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Pero ang mas malaking problema pa dyan, siyempre, kalabang political din si Zaldi. At pwede naman sabihin ni Zaldi na yung pagpapauwi sa kanya ay isang bahagi ng political, yung pagpagigipit na political na pwede naman patunayan dahil siya nga nagsabi, siya ang kauna-unahang taong nagsabi na talagang siya ay nag-deliver ng 1 bilyong piso kay Marcos Jr. bilang kanyang kaparte sa 100 billion na insertions na pinalagay niya doon sa 2025 budget. At syempre, pwede rin niya sabihin, dahil dito may banta ang buhay niya. Abay, sabihin mo lang, Marcos, that is synonymous. Alam na ng mga Europeans, yung mga sandamukal na pinapatay at tinorture nung panahon ng tatay ni Marcos Jr. At syempre, kung anong bunga, siya rin ang puno, hindi magkakaiba ang Marcos Jr. sa Marcos Sr. So sa hindi ko po ginagawang martir ang Zaldico, talagang sa tingin ko po, hindi rin siya mapapamahal sa taong bayan dahil alam natin nakipagsabuatan siya kay Marcos Jr. at Kitambaluslos. Siya talaga naging instrumento para lamunin ang pangtao ng budget natin ng mga panahon na siya ay chairman ng Committee on Appropriations. At hindi rin niya masasabi na hindi rin siya nakinabang. Dahil alam natin, isa siya sa pinakamalaking kontratista sa Pilipinas na tongresista rin. Pero dahil ang kinakailangan natin ay ebidensya para mapakulong ang pinakamalaking isda na yan po ay si Marcos Jr. na nagvabangag-bangag, sa akin po, ang katotohanan, kinakailangan natin ng mga whistleblowers gaya ni Zaldico kung nais natin maparusahan ang pinakamalaking buwaya sa ating lipunan at dahil hindi nga naparusahan ang ama, inunahan niyang pumanaw kaysa siya ay maparusahan, sana naman wag munang pumanaw itong Marcos Jr. nang sa ganon makulong at maparusahan sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Dahil Tama naman ho itong naging payag ni Isko sa Lulogen. Sana wag mo na siyang pumanaw kasi mga kapatid, hindi niya pa ho nararanasan
yung ginawa niya sa taong bayan. Kailangan niya kung maranasan yung sobrang hirap na pamumuhay dahil katindi ho yung pangkikipito nila. Billion, trillion ho yung ninanakaw ho nila. Hindi ho yan barya mga kabdit. Ay ho, sa 15,000 ha, sa 15,000 na sahod. Malaki na nga ho yun kung tutuusin eh. Medyo masaya na tayo. Pero nga, yung pamilihin, sobrang taas. Lahat ho tumaas. Bumagsak yung ekonomiya. Sino may kasalanan? Yung bangag-bangag na presidente. Tapos yung corruption. Kasalanan dyan, yung presidente. Kaya nga mga dito, si Senator Marcoleta, nagdududa rin dyan kay Pinky. Dahil nga ho, pinoprotektahan niya ho ni Pinky Escalera, si Tambaluslos at si Marcos Jr. Kaya nga dito, pakinggan na ho natin ito si Senator Kong Dante Marcoleta dito nga ho sa mga pasabog at mukhang nagdududa talaga dito kay Pinky. Bakit? Kasi nga ho, may pinoprotektahan ho silang malalaking isda dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga direkta na rin ho tayo dito. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian na sabi, Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Tinungklod niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung yung sinasabi ko, Bersamin, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Aha. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na Diyan pa lamang ho sa mga statement nila mga kabdita. Halatado ho, may pinagtatakpan ho silang malalaking isda diyan sa Senado. Noon sa Blue Ribbon mga kabdita, yan lamang ho yung hinihintay ho natin itong si Senator Marcoleta dahil siya lamang naman ho yung may lakas loob na gisahin, kilalanin, alamin at tukuyin lahat ng mga totoong magnanakaw, totoong mga crocodile diyan sa gobyerno. Pero kasi mga kabdita, dahil nga may protector tayo dyan, si Pinky at si One Ball, sila Padulyo, gagawa ho sila ng paraan para ilihis ho ang issue. Sasabihin, hindi iniiba yung usapan. Pero sino ho ba yung tinuturo ko nila? Wala ho silang itinuturo kong malalaking isda. Yun na pag-iinitan ho dito, yung mga diskaya, yung mga maliliit, yung mga alipores. Diba? natin ng iba. O to cover up anybody. Parang may kino-cover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino Ayan ho. Ito rin ho yung pinagtataka ng mga ating kababayan, milyon-milyong Pilipino, pati na ho ito si Senator Marcoleta. May dalawa ho na babae, ayan si May at Joy kung hindi ko tayo nagkakamali. Bawat tatanungin ho ni Senator Marcoleta ang mga ito patungkol sa, ayan, kung sino-sino. Agad kong sumasagot, ito si Pinky Lacson. Ibig sabihin mga kapatid, literal na tanim ebidensya itong sinasabing witness ni Pinky. Hindi ho ba obvious yan mga kapatid? Hindi pa ho ba obvious na bakit sumasagot si Pinky? Natatakot ba silang madulas? Magkamali? Diba? Halatado ho na may pinagtatakpan itong si Pinky mga kapatid. Ayaw niya kung magkamali itong dalawang ito na sumagot dahil si Senator Kong Dante Marcoleta ang nagtatanong ho sa kanila. Sigurado hindi ho sila sasantuhin ng isang Dante Marcoleta.
Di ba? Sumasagot. Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson na sagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Oh, Nakakabastos na ka at magdududa ka talaga. Paano hindi ka magdududa mga ka-update? Tinatanong mo yung dalawang witness na sinasabi ni Pinky. Bakit si Pinky yung sasagot ng mga katanungan kung Dante Marcoleta? Diba? Hindi ba obvious yun mga ka-update? Na ginagago talaga tayo ng chair ngayon ng Blue Ribbon ay ang si Pinky. Si Kuratong Baliling. Tinatarantado niya ho yung taong bayan. Tapos yung minority report ni Condante Marcoleta, sabi niya, basura. Diba? Patawa ho si Pinky mga ka-update. Tapos sasabihin na tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Halatado. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresinta mo pa dyan? Para ano yan? O diba? Alam na pala ni Pinky Lacson yung mga kasagutan sa katanungan ni Condante. Bakit nagdala pa sana ng dalawang witness? Bakit nagdala pa ho siya ng dalawang tanim? Halatado ho sila sa kalokohan nila dyan sa Blue Ribbon. Tinuloy lang talaga nila yung Blue Ribbon para sa Sarsuela ipakita sa taong bayan na tinutuloy talaga nila yung investigasyon pero wala hong matutukoy kung si Pinky Escalera at si One Ball University ang namumuno dyan. Wala hong mangyayari. Ang gamit lang pala nung dalawa para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Anong halatado mga kapit? Now, kung walang kino-cover up dyan, bakit pinagtadakpan, pinoprotektahan ni Pinky si Tambaluslos? Unang-una, si Pinky nagagalit siya. Sabi niya, dawit ito sa Tambaluslos. Bakit ngayon nilabas ni Senator Condante Marcoleta ang minority report? Sinasabi ko niya, mga kapit, na basura daw ho yan. Wala pa rin to sapat na ebidensya laban kay Tambaluslos. Laban kay Marcos Jr. O, anong ibig sabihin mo niyan? Sarsuela, itong Blue Ribbon. Wala ho totoong investigasyon. Kaya mga kapatid, kung meron kayo naging komento reaction sa ating natalakay sa pagkakadismaya nito nga si Condante Marcoleta, okay, pag-usapan na lang natin sa comment section. Kaya dito na natin tatapusin ang ating reaction video.